Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Katulad na lang po mga kachika ni Congressman Arjo Atayde, hindi nahirapan ang ICI. Ito lang po mga kachika, hindi po namin ipinagtatanggol si Arjo Atayde. Alam nyo naman po, nung una, kami rin po ay sumalat sa mga isyong ito. Pero nung kami po ay pakitaan na ng resibo ng mga patunay na wala siyang dapat panagutan, dun lamang tayo bumawi naman sa kanya. Correct. Na dapat lang. Yes. Kung tayo marunong manugat, marunong tayong gumamot. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, matapang na ipinagtanggol matapos humarap sa ICI ang aktor na si Arjo Atayde. Min Mendoza, tahimik sa lumabas na balita. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Nitong nakalipas nga na linggo ay matapang na humarap sa ICI ang asawa ni Min Mendoza na si Arjo Atayde, na kung mapansin mo ay emosyonal ito na nakipag-usap sa mga reporters. wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Napabuntong hininga si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde nang dumating sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa pagdinig hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Isa si Atayde sa mga kongresistang pinaratangan ng kontratistang sina Curly at Sara Vizcaya sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Maging ang ama niyang negosyante na si Arturo Atayde, dinawit ng mag-asawa. mas mabuti po bago po magturo, ibigay po muna sa akin ebidensya laban sa akin, because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father, and my father is also willing to go through the investigation. Hindi na nagpaunlak si Atayde ng panaya matapos ang closed-door hearing ng ICI. Pero sa isang pahayag, sinabi niya raw sa komisyon na wala siyang kahit anumang kaugnayan kay Curly. Giit pa ni Atayde, wala siyang kapangyarihan sa pamamili ng mga kontraktor, pagpapatupad ng proyekto at pagbayad sa kanila. Wala rin umunong ghost project sa kanyang distrito o yung mga proyektong nabayaran pero hindi nagawa, bagay na kinukumpirma ng Newswatch Plus sa DPWH. Kung matatanda ng pumutok ang kontrobersya sa maanumalyang flood control projects, ay isa si Arjo Atayde sa pinangalanan ng mag-asawang Vizcaya na di umano tumanggap ng kickback, na kung saan madalas ito na pag-usapan sa vlog ni na Christopher Min na pumutok na parang bombang pinasabog na nagbigay negatibo sa pamilya Atayde. Katulad na lang po mga kachika ni Congressman Arjo Atayde, hindi nahirapan ang ICI. Hindi po talaga nahirapan. Unang pag-imbita pa lang, nandun na siya kaagad at humarap na po siya dun sa investigasyon. Dito po natin makikita yung mga tao na talagang may hawak na mga resibo, na mga ebidensya. Haharap talaga. At saka ito yung responsable na talagang unang sultada naman kasi ng diskasyon, lumabas ang pangalan niya. Talagang sumabog talaga. Actually, kaya lang naman siya pinagpistahan. Yung unang pag-upo ng mga Diskaya, binanggit ang kanyang pangalan. Natural do sa hilera ba nung mga politiko na yon? Sino ba ang pinakasikat? Sino ba ang kilalang kilala? Arjo Atayde. Congressman. Kaya naman hindi natin masisisi naman na siya talagang naging kontrobersiya yung sitwasyon. Kasi dahil din sa pangalan, kasi sikat siya. Tapos binanggit pa yung pangalan ni Papa Art. Tapos gawa pa sila ng kwento na kesyo daw Binabawi daw nila. Binabawi daw yung 60 binigay. million. Oo, yung pala mali naman. Pero nakita natin, sino nangungutang kay Papa Art? Sila, si Carly. Bago pa Vizcaya. dumating yung mga investigasyon na yan. Ngunit nang mabalitaan ni na Christopher Min ang ukol sa pagdalo ni Arjo Atayde sa ICI, ay naging positibo ang naging resulta, na agad nagbigyan ng mensahe si na Christopher Min para gamutin ang sugat ng aktor na si Arjo Atayde dahil sa kanilang ginawa. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video.
Eto lang po mga kachika, hindi po namin ipinagtatanggol si Arjo Atayde. Alam nyo naman po, nung una, kami rin po ay sumalat sa mga isyong ito. Pero nung kami po ay pakitaan na ng resibo ng mga patunay na wala siyang dapat panagutan, dun lamang tayo bumawi naman sa kanya. Correct. Na dapat lang. Yes. Kung tayo marunong manugat, marunong tayong gumamot. Oo. Ay, Diba? katulad ngayon niya, pinapakita nila sa taong bayan na walang kasalanan si congressman at hindi siya kasangkot. Oo. Katulad yung dun sa Matalahib, Oo, diba? Matalahib Creek, oo. Ayan po, napakalinaw po niyang maipapaliwanag talaga kahit sa taong bayan na ipaliwanag niya na ito sa ICI, di ba? Na dito po ay wala po siyang kinalaman dahil ang nasunod po sa paggawa nito ay ang mga taga DPWH. Oo, mga engineer. Anong Oo. ginawa ng mga LGU? Nako, ito, di ba, siyempre, DPWH, siyempre, engineer sila. Sila ang nakakaalam sa mga proyekto. Ano naman ang alam ng mga congressman? Anong ginawa ng LGU engineers? Ang ginawa ng LGU, sabi nila na, itong mga, siyempre, mga engineer din dito, ng mga LGU, pero hindi nila pinaniwalaan. Hindi pinakinggan hindi nila pinakinggan ng LGU. Kaya Ang nandoon. DPWH ang nasunod. So ano ang kinalaman niya na doon? Totoo. Di ba naman? Tapos hindi siya tatakas, sabi niya. Hindi nga magpapaalam para magbakasyon sa ibang bansa kahit pa ilang holidays pa ang dumating. Kasi doon po siya pinupuruhan na haba daw pong nagkakaroon ng baha sa kanyang Distrito 1 ng Quezon City ay saka siya wala. Ito naman po ay hindi natin dapat na isisi sa kanya. Correct. Kung maganda po ang pagkakaayos ng mga kanal, ng mga daluyan ng tubig, walang bumabarang basura, walang ganyan. Tama. Di ba? At saka huwag natin isisi yun. Kalamidad dyan, walang makakapagsabi kung Walang kailan. makapipigil. Walang makakapigil kung kailan bubuo sa malakas na ulan. Di ba? At saka alam mo to si Congressman Arjo Atayde, talaga makikita mo wala siyang tinatago. Kasi handang-handa siya humarap, di ba? Nung pumunta sa ICI, di ba? Talagang inano niya yung sarili niya. Saka yung iba ang nagsasalita lang talaga, yung kanilang mga counsel, abogado lang nila. Ibig sabihin, ayaw madupilas ng salita. Pero si Congressman Arjo Atayde, sinasagot niya ng diretso ang tanong ng mga media men, di ba? At saka, naging emosyonal siya sa bandang dulo nung matanong ang tungkol sa kanyang ama. Masakit po yun, totoo, para sa isang anak. Yung pati ang pangalan ng magulang mo ay kalad ka rin. Katulad ni Papa Art, di ba? Oo, Kinaladkad ang kanyang Grabe, pangalan. oo. Kung ano-ano ang mga ibinintang. Tapos nalaman natin, hindi rin naman pala totoo. Yes. Kaya dito na po tayo sa humaharap sa katotohanan. Malakas ang loob, pinipresenta ang kanyang sarili dahil meron siyang mga resibo na magtatanggol sa kanya. Kahit wag na siya ipagtanggol ng kahit sino, basta yung mga hawak niyang patunay na resibo ay nandyan. Pasok. Correct. At saka tayo naman, di ba? Kung handa tayong makinig sa unang kwento, dapat yung pangalawang kwento, pakinggan natin. Totoo, Di ba? totoo. Ganun yun Balansehin eh. natin. Yes. Ganun lang yon. Can you please talk to Congressman Arjo Atayde? Nagulat siya. Ano, Congressman Arjo Atayde, just Sit Sit stay, back, stay and relax. And never mind about the talking of the buzzers because I think it's a very bad comment. Comment of the buzzers. Okay. At saka ito, magpakatotoo tayo. Panahon ng social media, may mga bashers. Kapag mga bashers, binibira tayo, di ba bukas tayo rin naman ang bibili ng bigas na kakainin natin? Tama. Hindi tayo dapat na makinig sa kanila at magpa-apekto. Diyan po nagsisimula yung problema natin sa health. Mental Yung health. talagang ano ngayon, Oo, yung totoo yan. stress at saka yung Mental health at saka mismong kalusugan natin. Correct. Mapang-imbita yan. Huwag na lang silang pansinin. Kahit naman po magpaliwanag tayo na ito po ang totoo. Kung ano na yung nakakulong sa utak nila na gusto nilang isipin, wala na tayong magagawa. Correct. Basta ang mahalaga, handa siyang humarap, hindi siya tatakas, ipakikita niya mga patunay, ang mga resibo na wala siyang kinalaman dyan sa mga anomalya ng DPWH. Sapat na. na yon. Correct. Sobra pa yun sa sapat. Correct. Diba? Okay. Ganun lang. Di ba nakita mo naman ngayon, di ba? Yung mga engineer ng mga DPWH, palipat-lipat ng ano kung saan sila nagtatago, di ba? Ibig sabihin sila talaga ang may mga kasalanan. Yung mga nagtatago Oo. po, ang ibig sabihin yan, may dapat silang panagutan. Yung nagpipresenta ng kanilang sarili, ay nako, ito po yung may mga hawak na resibo na kayang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Oo, Diba? handang sagutin ang lahat
lahat ng mga tanong. Kasi sa pagiging aktor, wala nang problema kay Congressman Ay, wala. Arjo Ang Atayde. galing-galing niya. Napakagaling naman niya. Oo. Alam mo, pag naalala ko nga yung Bagman, pag naalala ko, oo, ang ganda. tsaka yung una niyang paglabas sa Ang Probinsyano, ang galing-galing niya doon. Talagang doon di ba? tumatak talaga siya roon. Ito talaga yung artistang hindi dumaan sa, ano ba naman yan? Ito talaga, ang galing naman ito. Yung unang labas pa lang, ang galing naman ito. Di ba? May gano'n At naman. saka nakita mo ba yung nung una niya lumabas, paano kasi nagmana siya sa magaling niyang ina. Oo, nagsiselvia Sanchez. Sabi ng gano'n. Yun ang komento lagi. At saka noon, nung mga panahon na yon, puring-puri siya ng mga production staff. Malayo pa raw, sabi nga ni Ali, nakangiti na, di ba? Tsaka nakikipagkwentuhan sa mga kasamahan. Doon po natin makikita kung gaano siya katanggap ng larangan ng pelikulang Pilipino at ng telebisyon. Dito lang naman talaga siya napagbintangan Oo. Kasi diniin siya ng mga diskaya. Ito naman mga diskaya, iniikot-ikot ang mga kwento dahil sa pag-asa nila na sila ay magiging Star Witness. Star Witness. kaso hindi naganap. Oo, at di ba? wala. Nabawi na. Ginugulo nila eh. Yes. Ginugulo nila, di ba? De ngayon, hindi naman nangyari. Wala, oo. De, yung panggugulo nila na yan, sinadya yan. Kaya kasama po dyan si Congressman Arjo Atayde. Handang humarap, hindi tatakas, may mga resibo, wala nang problema. Wala na tayong pag-uusapan pa. At saka ito, mula sa ICI, di ba papasa pa ulit yan sa husgado? Kapag gano'n na inabsuelto ka na doon, ano pang pananagutan mo? Wala na. Di Siyempre, ba? ito follow na lahat yan. Ito nga sa unang unang pagsusuri pa lang, Oo. nakalusot ka na eh. Oo. At saka maraming salamat din dahil si Maine Mendoza, dininig niya yung ating pakiusap nung una na huwag nang magsalita. Tama. Kasi tanggapin po natin ang katotohanan. Nung unang mag-post si Maine Mendoza, natural po maiintindihan natin asawa siya eh. Ako man siguro ang lumagay sa kanyang tsinelas. Totoo. Ganon din ang gagawin ko. Ipagtatanggol ko yung asawa ko dahil kilala ko siya na alam kong hindi siya gagawa ng ganyang anomalya. Buti hindi na niya sinundan. Nakapagdagdag ng ano yun eh. Ng ngit-ngit. Di ba? Kaya tuloy lalo na, di ba, nung nag-post siya kasi noong una, ayan, tuloy. Pati Defensive siya. yun eh, yung Oo. una. Na hindi nga natin masisisi. Oo, kasi Asawa siya eh, di ba? Pero ngayon, nakita natin, may dumipensa man sa kanya o wala. Ang pinakamahalaga po, yung hawak niya ay katotohanan. Yun lang yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!